Ngayon, isusolve naman natin tong problem na to. Sample problem 102. For the truss shown, determine the stress in members AC and BD. The cross-sectional area of each member is 900 mm squared. So ngayon, isusolve po natin ang stresses ng dito sa member AC at sa member BD. So ito po, no, sa truss na ito. And then the cross-sectional area of each member is 900 mm squared. So area po nito, so BD na po yung area. So solve na lang natin ngayon itong sa member. Determine muna natin ang internal force nitong member AC natin at ang member BD natin. So ngayon, first step muna natin is solve muna natin itong reaction natin sa A at dito sa H. So since ito ay naka-roller support, ang reaction po dito is horizontal and vertical. Oops, sorry. Since roller to, vertical lang pala ang reaction ito, which is ang AY natin. So dito sa H, since ito ay naka-hinge, so ito po ay may vertical reaction and horizontal reaction, HX and HY. Diba? So first step natin ngayon, isusolve po natin itong reaction muna. So para masolve yung reaction is mag-summation ng moment ka lang. Pwede ka dito sa point H or kaya dito sa point A. So mag-summation ng moment ka lang dito sa point A. So summation ng moment along A is equals to 30 since pa-clockwise yung rotation niya from AY. And then distance niya from A is, since ito ay 4 panels at 4 meters, so ito isang panel na to, itong sa AC na part, sa CA ikalawang panel, at itong EG is mga itong panel, and itong GH is ang pang-apat na panel. So ito po yung ibig sabihin ng ito 4 panels at 4 meters. So whole length is 16 meters, di ba? So ang distance nito is 4 meters. Then itong 70 naman, since clockwise din ang rotation niya from AY natin, so positive yan. 70 times distance niya from A, 12, di ba? 12. Then minus HY natin, minus negative siya dahil pa-counterclockwise yung rotation niya from point A, di ba? Then distance niya, which is 16 meters. Okay, so masosolve na natin yung ating HY. So HY natin is equals to 60. So HY po natin ay 60 kN. So itong HY natin is 60 kN. So masosolve na natin to reaction AY natin. So para masolve to, magkalit na tayo ng summation ng moment vertical. I mean summation of forces along Y, di ba? So ang AY natin, since upward siya, AY positive yan, at itong 30 kung downward siya, negative yan. Minus 70 plus HY natin, which is ang 60. HY na lang natin. So masusod na natin itong AY natin, which is 40 kN. So may AY na tayo at may HY. So paano naman itong HX? So itong HX, halata naman na walang force dito sa, walang horizontal force dito sa truss natin, di ba? So diretso lang natin to. So equals to 0 lang natin to HX natin. Wala naman talaga yung value, di ba? So ngayon, isolve na natin tong forces ng member AC at ang member BD para masolve natin yung stress. Ito yung formula natin. Same formula pa din. Simple formula lang to, ha. Ang stress sa AC ang hanap natin. Di ba? At ang stress ng BD. Di ba? So, same din ang formula natin. Stress equals to A over A. So, unahin muna natin itong sa AC na part. So, para masolve itong AC natin, magkakat tayo. Dapat pag magkakat tayo dito para masagasaan natin itong member AC natin, di ba? Dapat wise tayong mag-cut, no? Dapat ang kinat natin na section is madadama yung AC tulad nito. Wala ka namang ibang gagawin dito kundi dito ka talaga mag-cut para masagasaan mo itong AC natin, di ba? Halimbawa dito ka mag-cut,
dito ka mag-cut. So wala, hindi natin masagasaan itong AC. Diba? So dapat twice tayo pag mag-cut tayo. So dito tayo sa AC. So i-draw ko na lang dito ulit. Diba? Direct ko na lang. Fill body diagram lang. So since meron, sabihin lang natin point A ito, diba? Ito. I-draw ko na lang ulit. So, diba? Merong force dyan itong 40 kN upward. 40 kN, diba? So itong member AB, sabihin lang natin PAB yan. Force, internal force nitong AB natin. No? Then itong AC natin, sabihin lang natin yan ha. PAC, internal force din yan dito sa member AC natin, di ba? Ang gagamitin natin dyan para masolve natin ito is mga summation of forces along Y ka lang at summation of forces along X. Hindi naman tayo mga summation of force hindi naman talaga tayo mga summation of moment dito dahil isa lang yung point natin, di ba? Unless kung dito tayo nag-cut dito, mga summation moment talaga tayo. So ito ay isang joint lang natin. So hindi ka mga summation of moment dito. Walang moment dito, zero yung moment dyan. So ito, alam naman natin itong ratio na to, di ba? Which is ang height nito, 3 meters. So lagay mo yan kung ang vertical distance ng A to B natin. Di ba ang horizontal distance niya is itong 3 meters. So ito is ilalagay natin dito sa kanyang Y. And then dito naman sa horizontal niya is yung distance, horizontal distance niya from A to B, which is ito. Di ba? 4 meters yan. From horizontal distance from A to B, di ba? So lagay natin dito 4, di ba? So isolve muna natin yung hypotenuse niya. So 5 yung hypotenuse niya. Ito yung ratio niya. Triangle ratio. Di ba? So madali lang yan, mga summation of forces along Y pa lang. Summation of forces along Y at X, di ba? Summation of forces along Y is equals to ano yung mga vertical forces natin, itong 40 kN, di ba? Upward siya, positive. Then itong PAB natin, since upward yung direction niya, so positive vertical siya. Plus PAB. At huwag natin kalimutan yung ratio niya. Since ang hinanap natin dito, since itong equation natin dito is mga vertical, so gagamitin natin dito na ratio, yung multiply lang natin siya ng itong vertical na distance niya, which is ang 3 divided by itong hypotenuse natin. So lagay natin dito 3/5, yan lang is equals to 0. Equals to 0 yan palagi. So masusolve na natin yung PAB natin. PAB is equals to, dito natin 40 plus X over 5. So ito yung value natin, negative 66.67. So first natin sa ating member AB is negative 66.67 kN. Diba negative yung nakuha natin na value. So ito ay compressive. Lagay lang natin C, compressive yan. Dahil negative, diba? So nasolve na natin yung PAB natin. So hindi pa ito ang final answer natin. Dahil ang hinahanap dito ay ang stress ng member AC at PD. So solve natin yung, para masolve natin yung stress ng member AC. So pero ito ay hindi naman ito talaga hinahanap ng PAB, di ba? So dapat hindi pa natin ito nilagyan ng box dahil hindi ito ang hinahanap natin. Sorry guys. So ang hinahanap natin dito is ang member AC. So ito dapat ang sinolve natin, di ba? So pero gagamitin pa rin natin yung value dito sa PAB para masolve itong PAC. Kailangan talaga ito. So para masolve ito, di ba? Para masolve itong PAC natin, so ito ay horizontal force, di ba? So magsa-summation of forces ang X ka lang dyan. So ito ay papositive yung direction niya. So positive yan. PAC, dito din. Direction din itong PAB natin is positive, di ba? So ipa-plus lang natin yan, PAB. So hindi natin kalimutan yung ratio niya. Since horizontal yung hanapin natin ito, dahil X naman ang horizontal naman yung ating equation. So ang ratio natin dyan is itong 4 divided by itong hypotenuse na 5. 4 over 5 equals to 0 pa rin. Wala namang ibang force dyan na horizontal, di ba? PAC lang at PAB. So since nakuha natin yung value ng PAB natin, isasab lang natin siya dito sa ating equation. Kung kalimutan ha, negative yan ang ilalagay natin dito. 4
over 5 is equals to 0. So masusolve na yan natin yung PEC natin, which is 53.336, 53.354 na lang kilonewton. So ito yung internal force natin sa ating member AC. So masusolve na natin yung stress, di ba? Gamitin lang natin yung formula. Stress AC is equals to yung force natin, which is yung 53.34 over yung area niya. So given dito na area is 900 mm, diba? So kailangan natin itong i-convert into meters para mas uniform yung solution natin. Since ang given dito is naka-meters, diba? At itong kilonewton din is naka-meters din to. Diba? Alam naman natin na ang kilonewton is equals to 1,000 newton, diba? Then ang newton natin is equivalent yan sa 1,000. Ang newton is kilogram meter per second squared, diba? Alam naman natin yan sa physics yan. So naka-meters din siya. So kailangan natin i-convert yung 900 mm squared into meters. So para ma-convert yan, dito na natin lagay 900 mm squared. And dito lang yan. I-times lang natin yan. Di ba alam naman natin ang 1,000 mm is equivalent yan sa 1 meters. So since naka-squared to, isi-square natin dito, di ba? So itong mm squared natin, maka-cancel to. Ang tatiran lang dito is 900 meters squared over 1,000 squared, di ba? Dahil dinistribute natin itong squared dito sa meter, dito sa 1,000, di ba? So, area natin is, sorry no, medyo maliit yung space natin. 900 over 1,000 squared. 9 times 10 raised to negative 4. 9 times 10 raised to negative 4. So, ito yung area natin. So, pasensya naman, medyo maliit yung space natin. So, yan yung lagay natin dito, 9 times 10 raised to negative 4. So, masusunod na natin yung stress natin sa ating AC. 3.34 over 9 times 10 raised to negative 4. So, ito yung value natin sa ating stress. So, sa ating 59,266.67. 59,267 ko na lang. So, ang unit dito is kilonewton per meter squared. So, ito yung stress natin. So, since positive yung nakuha natin dito is ito ay tensile, no? Ito ay tensile stress. Lagay lang natin P. Diba? So, since nasolve na natin yung AC natin, dito naman tayo sa BD. So, itong sa BD na part, guys, medyo mahirap-hirap to. Dahil makakat tayo dito. So, dapat wise kang mapili lang kung saan ka makakat, diba? Halimbawa, itong BD. Saan ka makakat para masagasaan mo yung member BD mo. So malamang ito ang mas pinakagaling na cut, di ba? Alangan kung dito ka mag-cut, medyo komplikado na. Masagasaan mo dito ay 4 na member, AG, AF, AD at itong BD, di ba? So dito ka sa mas maliit lang ang masagasaan mo. Itong member C lang, BE at ang BD, di ba? So ito medyo komplikado ito sa BD na part. So ngayon draw ko ulit ng kinat ko na siya. So, copy rin. Copy yung A. Mag-part first natin na 40. Then, i-draw natin yung dito na portion to dito. Ito yung cut natin. Diba? Nakalimutan ko yung 30 dito. Ito yung cut natin. Di ba tatlo lang yung kadamay na members. So sabihin natin ito ay PD. Itong first na to is PDE. PDE, di ba? At itong sa baba is PCE. So masusunod natin yan. Dahil pa ganito yung cut natin, di ba, na notice natin na tatlo yung ano natin. So talang yung kanina is dalawa lang. At dalawa din yung equation natin. Summation of force along y lang at summation of force along x. So talang dito is pwede tayo mag-moment dito. Dahil marami lang joint C at B, di ba? Joint C at B. So pwede na tayo mag-moment dyan. Kahit saan ka mag-moment dito, sa C, sa B, or sa A. Depende lang sa'yo kung saan mas maliit lang yung solution. So dito, makuha mo talaga yung value ng tatlo. Halimbawa, ang hinahanap dito is stress ng bawat member. So, isusolve mo talaga to. Medyo mahaba-haba pa rin ang proseso, pero makukuha mo talaga ang value.
So dito, ang goal natin is makuha natin itong member BB natin. So, mag-summation ng moment na lang tayo muna. So, ang technique dito para mas madali is mag-summation ng moment ka dun sa pinakamaraming nodes. Halimbawa, dito ako mag-summation ng moment. Ito yung best na way para mas madali lang yung solving mo. Dito tayo mag-summation ng moment along D. Is equals to, dahil doon dalawang anong dito. Itong PB at itong PB, di ba? So, dito tayo mag-summation ng moment. So, itong 40 natin. Positive 40 dahil pa-clockwise yung rotation niya from point B, di ba? So, 40 times distance niya from B, perpendicular distance, which is 4. Di ba? Then, itong 30 na to, wala tong moment dahil naka-direct siya towards the joint B, di ba? Wala siyang perpendicular distance. So, itong force natin na 30 is wala yung moment, di ba? So, ang gagawin na natin dito is ito force CE, PCE natin, di ba? So, ang location niya is counterclockwise, since counterclockwise from point B. So, ito ay negative. PCE times perpendicular distance niya na itong 3 meters, di ba? From point B, 3 meters niya down to point C. So, 3 meters is equals to 0. So, ngayon, masolve natin yung PCE natin. PCE is equals to 53.33. Pero itong PCE natin is hindi ito hinahanap, di ba? Wala namang hinahanap dito ng PCE. Bakit sinulog pa natin yung PCE? So, sinulog natin to guys para mas managdagan yung loans natin. Dahil hindi natin ito masulog to, pipili natin to, hindi natin ito masulog tong PCE. Kaya muna ko lang ito pakuha to PCE natin. So, depende lang yan sa'yo. Kahit saan ka simula, makuha mo talagang value. Since nagkulang tayo ng space, makukuha muna ako ng additional computer. So, ito yung bagong papel natin dahil wala tayong space. So, ngayon, isusunod na natin itong PBD natin. So, since tapos na tayo sa summation of moment, hindi na natin yan gagamitin. So, ang gagawin na lang natin is summation of forces along X at summation of forces along Y is equals to 0. Diba? Itong dalawa na lang natin ang equation. So, summation of forces along X is equals to yung mga horizontal forces natin, itong PCE natin, positive dahil right yung direction niya. PCE plus itong PB natin. So, positive din. Ang direction is punta dito sa right side. So, positive PB is siya. Diba? So, same din yung gagawin natin. Di ba alam natin na may ratio to. Basta naka-incline, guys, yung member natin, lagyan mo talaga yan ang ratio niya. Lagyan natin ang ratio, distance niya from A to B, horizontal distance at ang vertical distance niya at ang magnitude. So, same din ang gagawin natin dito sa BE natin. So, alam natin na itong vertical distance niya from point B to A is itong 3 meters. Lagyan natin 3 dito. At ang horizontal distance niya from B to A is 4 meters, diba? And then, ang magnitude natin ito is 5 din. So, since horizontal forces tayo, so ang ratio na gagamitin natin dito is itong 4/5, diba? 4/5, ganyan lang. Ano pa? Plus, dahil mayroon pa horizontal forces dito, itong PBD natin, di ba? PBD is equals to 0. Uy, maraming anon. Since nakuha natin itong PCE natin, pwede natin itong isang dito. No. So, i-erase ko muna to. Para... So, itong PCE natin, since known na ito, dahil nakuha natin yung value niya, lagay lang natin yung value niya. 3.33 plus PBE times 4/5 plus PBD is equals to 0. So, dalawa pa yung anong natin dito. Itong PB at ang PBD natin. So, anong gagawin natin? Di ba kulang pa tayo ng equation? Ang nagamit natin dito is itong summation ng moment along B at itong summation ng forces along X. So, maggagamitan natin ng summation of forces along Y. Di ba? Dapat gagamitin natin itong tatlo palagi. So, kasi 0. Para mas madagdagan yung equation natin at masolve natin ang lahat na internal forces. So, ito. So, vertical force naman tayo. So, ito 40, vertical. So, 40. Itong 30 natin, pababa. Negative 30. And then, itong PB natin, since pababa yung direction niya is negative yan. Negative yan. Component niya, vertical. PBE, since vertical yung component na kunin natin, so ang ratio natin yung gamitin is itong 3/5, di ba? Dahil vertical yung kunin natin, 3/5.
is equals to 0. Walang iba dyan. First divide ito ng 40, 30 ito. PB natin, di ba? So, masusunod na natin yung PB natin. PB is equals to 16.67 kilonewton. So, nasunod natin yung PB. Pero, ito ay hindi naman natin hinahanap. Yung hinahanap dito is ang BB, member BB. So, bakit sinunod naman natin itong PB natin? Nananap natin isang PBB lang. So, ito ay kailangan tuloy natin itong solving para masolve natin itong PBB natin. Di ba? So, since nanon natin yung PBB natin, masolve na natin yung PBB natin. Madali na lang. Isasab na lang natin itong PBB natin dito sa equation natin na nakuha sa ating summation of force ng x, di ba? So, madali na lang. Masolve natin yung agad-agad yung PBB natin. Ngayon natin. Plus, itong PBB natin, since known na to, lagyan lang natin dyan. Substitute lang natin. 4/5 plus PBB is equals to 0. So, ang value dyan is 66.67. So, ang PBB natin is equals to negative 66.67 kilonewton. Diba? So, ito ay internal force pa lamang. Ang hinahanap natin dito is itong stress sa ating BB member. So, since nasolve na natin yung PBB natin, so, masusunod na natin yung stress sa member BB natin. Stress is equals to PBB over area ng BB natin. Diba? So, isasab lang natin yung value natin. Negative 66.67 over the area, which is itong meter squared natin area. Itong 9 times 10 raised to negative 4 meter squared pala yan, guys. Meter squared. 9 times 10 raised to negative 4 kilonewton ito ang meter squared. So, ang value na makuha natin is 66.67 over 9 times 10 raised to negative 4. 74,078. Stress BB natin is equals to negative 74,077.8 kilonewton per meter squared. So, ito yung nakuha natin ng value. So, since negative ito nakuha natin, ito pala ay compression. Lagyan lang natin ang C. Diba? So, ito ay compressive stress. Itong nakuha natin sa AC natin is positive. So, ito ay tensile stress. So, nasolve na natin yung lahat na hinahanap. So, ganyan lang siya. Medyo mahaba-haba yung solving niya. Pero, hindi naman masyado.